Ay plano ba kayong mag-check-in o wala prior doon sa operation? Wala po. Okay, wala. So kung wala kayong plano, ano yung laman ng backpack ninyo? Mga gamit po namin. Anong gamit? Mga damit po namin, Your Honor. Pero wala kayong plano mag-check-in? Wala po, bago pong operation. Wala naman po. Okay. Benefit of the doubt. Taga saan ka? Police Staff Sergeant Democrito. Bulacan pa po. Bulacan. How about Dexter? Quezon City, Your Honor. Okay. Ano lang ako, ano, Congressman Busita, Yes, if I Mr. may, no? Medyo na lang ako dun. So, kayo nag-check-in dun sa loob? Kayong dalawa? Yes, Your Honor. So, kayo ang sumulat sa sa reception, kayo ang nag-register, kayo ang nagbayad. Yes, Your Honor. Kami nagbayad po. I'm reminding you, both of you, you are under oath. Again, pag napatunayan namin dito na hindi kayo nag-register doon at hindi kayo nagbayad doon, iiwan namin kayo dito sa loob ng Kongreso. At may proposal si Congressman Ako, again, sa City Jail kayo babaksak. Anong uli? Sino nag-book sa hotel? Kayong dalawa o others? Kaming dalawa po, Your Honor. Kayo nag-book. Yes, Your Honor. Kayo pumunta sa reception, kayo pumasok doon, tapos binook nyo. Mga pangalan nyo nakalagay doon? Yes, Your Honor. Sige, mamaya. Go ahead, Mr. Chair. Congressman Busita. Andito na ang espasyo, di ba? Can we ask espasyo? Palawag ko lang yung tanong niya. Sige. Yes, Mr. Chen. Sabi kasi kanina ni Honorable Busita, anong laman ng backpack? Mga gamit. Okay, I will agree. Kung titingnan natin yung video, may mga maleta pa silang dala eh. Doon sa present na video in the last hearing, may mga maleta kayong dala, tama? Yes, Your Honor. Gamit nyo pa rin yon for one night? O, sige, magsinungaling ka ngayon sa akin. Yes, Your Honor. Gamit po namin po Gamit yun. yun, Opo, Your Honor. maleta at saka backpack. Your Honor, yes po. Gamit nyo galing sa operation. Galing po sa DSOU office po. Ang follow-up, Congressman Ako, saka Congressman Busita. Kayo may-ari ng backpack. Opo. At kung kayo may-ari ng backpack, nasa bahay nyo na yon, saka yung maleta, correct? Kayo may-ari di ba? Iniwan po namin doon sa DSOU po. Bakit mo iiwan doon? Bakit mo iiwan yung maleta? Gamit na Ikaw po na, may-ari doon. Ikaw may-ari nun, ng dalawang maleta. Bakit nyo iiwan sa DSOU? halo-halo na po yung mga gamit namin doon, Your Honor. Ano yung mga damit mo? Ba't mo iiwan sa DSOU? Kinarga ko na po sa sasakyan niyo. Ano? Kinarga ko na po sa sasakyan. Nasa sasakyan mo na yung maleta. Opo, So inuwi nyo na. Opo. Okay, ganun, Desden. Inuwi mo na yung maleta mo. Your Honor, naiwan sa DSOU, Your Honor. Sa'yo na iwan sa DSOU. Bakit mo iniwan sa DSOU? May dalaman ng mga gamit mo. Personal mong mga gamit. Bakit mo iniwan sa DSOU? Nakamotor lang ako, Your Honor, kaya Hindi mo siya binalikan? may dala. Hindi, nasa DSOU office, Your Honor. Okay nga, iniwan mo doon. Kasi narilib na po kami doon, Your Honor. Bakit mo iniwan? Andun ang mga gamit mo. Your Honor, nilagay ko po sa isang bag lahat ng Nakuha mga mo na? gamit ko. Yes, Your Honor. Nakuha mo na. Nasa iyo na ang maleta. Nasa iyo na ang maleta. Wala sa akin, Your Honor. Nandun sa, Nakuha mo na eh. Tapos kasi sabihin mo, wala sa iyo. Ano totoo? naiwan po dun sa DSOU. Bakit mo iniwan? Personal mo mga gamit ang nandun. Pinagkasya ko lang po sa motor, sir. Ano pinagkasya mo sa motor? Sabi mo iniwan mo. Ngayon pinagkasya sa motor. Ano Bali, to? nilipat ko po yung mga gamit, sir. Pinagkasya ko lang po para maikarga sa So motor. nasa iyo na ang maleta. Wala na po, sir. Nasaan ang gamit mo? Pinagkasya ko po sa isang bag sa mga plastic, Your Honor. Bakit mo iniwan ang maleta mo? Eh, wala na po kami sa DSOU. Oo nga, ba't hindi mo binalikan maleta mo yun? Magkano yung maleta? Binili mo yun. O yan sabi ni Democrito, inuwi na yung kanya. Isa yun, hindi mo inuwi. Hindi ko po yung Kasi kaya hindi nyo inuwi dahil yung dalawang maleta nasa DSOU. Gusto mo pakita namin? Gusto nyo pakita namin yung dalawang maleta na naandun sa DSOU? At ikaw, Democrito, nagsisinungaling ka na nasa iyo na? Wala sa iyong maleta. Nasa DSOU. Ano? Napakita namin. At pag napakita namin, we will cite both of you in contempt. Babawiin nyo, hindi? Democrito, Dexter, ano? Babawiin nyo, hindi? Yung sa akin, sir, nasa DSOU officer. Mr. Chair. Yan. Alisin nyo. Hindi, Mr. Chair. Yung pag-check-in nyo dun sa hotel, at what time and date did you do it? Oh,
Sagutin niyo ako. Hindi ko na po maalala, Your Honor. Hindi mo malaman? Hindi ko na po ma-recall, Your Honor. Your Honor, Mr. Chair, number one, nandiyan naman yung representative ng Espacio Hotel. Maybe we can ask them what records do they have doon sa pag-check-in sa hotel. Kasi malapit ko na pag-untugin ng ulo ng dalawang yan. May we ask the kindly please, Mr. Chair, Let's go pwede ahead. ba tanungin yung Kwan? Yung espasyo. Go ahead, Honorable Espasyo. Busita, with your indulgence. Sige, go ahead. Yes, Espasyo, Mr. Mr. Camila Pabula. Did Hello. you take your oath? Yes, yes. Okay, go ahead. Good Kung muna- morning. Good afternoon, everyone. Honorable chairpersons. Actually, our presence here today is supposedly to request for a resetting of our appearance because we just recently sent your invitation yesterday, requesting us to present documents and materials pertaining to the investigation. However, we already we requested that we be given the list of materials, considering that our business is highly private, considering that it's a hotel business. So despite the fact that we wanted to assist you in your investigation, we still want to be assured that the rights of our clients, most especially the privacy of our clients, will be protected, as well as our obligation to protect them pursuant to law. So we will cooperate. We will give you whatever you want, but we request that we be given the list of items and proper invitation, Your Honor, and also resetting of our appearance once our legal team has studied. Thank you, Your Honor. So we will probably will be asking for a subpoena for all those documents later on. But of course, pakishare mo na. Going back to what we're discussing. Ito yung bag ninyo. Ayan, and in accordance with the investigation, yung dalawang bag nyo na andun na sa DSOU. Sabi mo kanina, Demokrito, inuwi mo na. Ayan nandyan Sabi ko po kanina yon, nilagay ko po sa sakyan. Ano pare? I walk you there. Hindi alam mo, sa totoo na sinasabi namin sa inyo, nasa ibaba pa lang kami ng aming pine-present ngayon. Nasa inyo pa lang kami, aakyat kami later on. Ang sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magsisinungaling. And you lied. You lied. Sa DSOU Sabi mo, nasa sakyan mo, ayan nasa DSOU. Gusto mo pakita namin dito na naandito yung dalawang luggage na yan? Gusto mo mamaya papakita namin dito mismo sa harapan. Hawak namin ang luggage ninyo. Stop on lying. Kaya nasisira ang image sa mga PNP dahil sa mga katulad ninyo. Later on, we will be citing you in contempt. Both of you. Congressman Busita. Mr. Chair, nag-jump to conclusion ako na inamin na nung dalawa na pera yung laman ng mga maleta at saka nung bag. Hindi pa pala. Staff Sergeant Demokrito. Yes, sir. Okay. Staff Sergeant Demokrito, nakaranas ka na bang makulong? Hindi pa. Yes, sir. Ilang beses na? Isang beses, sir. For what case? Offense? Doon sa homicide po before year 2000 when I was a civilian pa po. Civilian ka. Yes, sir. Tapos nagpulis ka. Yes, sir. So, civilian ka, may kaso kang homicide case. Yes, sir. Pero hindi po nag-prosper, sir. Bakit? Kumbaga nagkasundo na rin po nung later on. Settlement. Apo. To cut the story short, inareglo yung, Nagkaayos po. okay. Then, nagpulis ka. Yes, sir. Anong first assignment mo sa pulis? PMG po ako noong time na yun, 2007, Provincial Mobile Group. Apo. Saan? sa Bulacan po. Bulacan. Ilang years ka na sa service? 16 years na po last August. 16 years. Apo. Ilang beses ka nang nagkakaso? Yung ganitong kaso po ngayon pa lang po. Other case? Wala po. Puro motopropyo lang po related sa trabaho din po. Na-assign ka na ba ng DEU? Opo. Ilang years? Putol-putol po pero nag-start po ako around mga 2014 to hanggang sa 2018. Kung pagsasama-samahin natin gaano kakatagal na-assign sa DEU? Almost 5 years po.
for almost 5 years assigned with the EU. Kung i-imagine mo, ilang cases na, ilan ang naaresto mo sa drug-related cases? Hindi ko na po mabilang, Your Honor. Estimate lang. More or less, mga nasa, yung sa akin po, mga nasa 50 plus, 50 plus. 50 to 70. Ganun po. Anong status nung kaso na yun? 50 plus. May mga na-dismiss na bang kaso doon? Wala po. Wala. Wala. Wala po. Tapos na lahat. May isa na lang po natitira, Your Honor. So kung isa na lang, almost 50 convicted yung arrested persons. Sa mga convicted pa lang po, sa mga buhay po. Okay. Going back, hindi ninyo inaamin na ang laman ng baggage nung pumasok kayo sa hotel, pera, hindi. Hindi po, Your Honor. Mr. Chair, sino po bang nag-conduct ng investigation on the part of NCRPO, Mr. Chair? Your Honor, ako po, Colonel Fermin po. Police Colonel Fermin, sir. Fermin. Permin. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Police Colonel Permin, based on your investigation, ano ba yung laman ng baggage, pera o hindi? Yes, Your Honor. Pera po. Pera. Now, Mr. Chair, Police Colonel Permin, paano ninyo nasabing pera? So based on the revelations of the other officers or police officers who participated in the said operation, and of course, coupled with the intel side, sir, of the investigation, sir. And na-find out ninyo na yung perang nasa kustodiya ngayon ng NCRPO galing doon sa baggage na yun. Tama ba, Police Colonel Permin? Yes, Your Honor. Okay, thank you, Mr. Chair. Police Staff Sergeant Democrito, Yes, Your Honor. diretsahan tanong. Hindi totoo yung investigation report ni Police Colonel Permin? Totoo o hindi? Hindi po. So, kasinungalingan yon. Masasabi ko lang po, hindi po totoo. So, nagsisinungaling yung investigation ng NCRPO? Opo. Okay. Mr. Chair, with your permission, Police Brigadier General Mariano, is here? Yes, Mr. Chair. Totoo ba yung pagkaintindi ko, hindi ka kasama doon sa operation? That's true, Mr. Chair. Hindi po ako kasama sa actual operations. Yes. Tama ba yung iniisip ko na dito ka ngayon dahil bilang ikaw yung director ng Southern Police District? Tama, mali? Tama po, Mr. Chair. So kung hindi ka kasama sa operation, sino sa immediate staff mo ang pwede nating sabing alam yung operation? Wala din po, Mr. Chair. Pero one of your personnel ang nag-lead dyan, which is si Colonel Guevara. Tama? Tama po, Mr. Chair. Si Okay. po ng DSOyo, si Lieutenant Colonel Guevara. So, you as commander, as director ng Southern Police District, at hindi ka naman maging general kung hindi ka qualified to become general. At second day na ng hearing natin ngayon, maliban do sa ating mga clarifications, clarificatory questions, may mga iba-ibang sagot, matanong lang kita. Sa ngalan ng PNP, sa ngalan ng public service, sa tingin mo, sino ang mas kapanipaniwala? Si Police Staff Sergeant Democrito and Dexter or the investigation report of the NCRPO as per Police Colonel Permin? As para sa aking personal po, sir, na kaalaman, wala po akong alam kung pera po yung laman nung kanilang dahil hindi ko po nakita na pera po ang laman. So hindi ka naniniwala na pera ang laman nun? Hindi ko po nakita, Mr. Chairman, but with the investigation of our police officers after my relief, inaasahan ko po na nakuha po nila yun based on the other evidence na
natanong po nila o nakakita po doon sa pera. But as para sa ano po, hindi ko po nakita yung pera kasi, Mr. Okay, Mr. Chair, dahil maingay na, may last question. SCRPO. Out of 44 PNP personnel, ilan po ang nakasuhan ng administrative case or cases? Ilan po ang nakasuhan ng criminal case, Mr. Chair? Your Honor, we have filed 35 or we have filed administrative cases on 35 personnel involved sa operation. As to the criminal case, sir, it's still being studied, sir, by our legal team or the legal division of our NCRPO. Hindi po ba nagsampa ng kaso yung kabilang party? Yes, sir, they have with the ombudsman. Sa ombudsman pa lang, Yes, Your Honor. walang criminal cases filed against PNP personnel alleged involved in this operation? They have filed both admin and criminal case with the ombudsman, Your Honor. So, yung sa criminal case, ilan ang sinampa ng kaso? All of them involved sa operation, Your Honor. Okay, thank you. Mr. Chair, maraming salamat po. Okay, before we proceed, would like to acknowledge the presence of our napakasipag na congressman, Mr. Erwin Tulfo, party list sa ACT-CIS. Thank you so much for being here, sir. And of course, si Congressman Ruel Peter Gonzaga of the 2nd District of Davao de Oro. Okay, so we'll be proceeding. May tanong lang ako sa mga natin, yung mga members ng operation. Nagtanong na rin lang kay si Pio Ginto, si patrolman ka ba? Police Staff Sergeant po, Your Honor. Sorry. Sergeant, may tanong lang ako sa iyo. Yes, sir. Kasi kayong nag-operate, di ba? Yes, sir. Anong position mo dun sa operation? Anong role mo? Sir, as conducted briefing, Police Lieutenant Colonel Jolet Guevara, I designated as perimeter security. Okay, perimeter security. Sa labas kayo. In other words. Yes, sir. Your Honor, first instruction to me, Perimeter kasi as per se, sa labas, di ba? Okay? Yes, Your Honor. Okay. Oh, yes, Your Honor. So, ano na una? Pumasok kayo sa loob o binasahan muna ng karapatan yung mga isa-search? Sino ba yung nagsasalita dyan sa nakared? Sino siya? I'm Dr. Your Honor, counsel for Pio Quinto. Counsel. So kumuha na kayo ng counsel. Yes. Sige, you can stay at the back, please. Simple lang naman ang tanong ko eh. No need for a lawyer for this one. Ang tanong ko, ano na una? Pumasok kayo sa loob ng 1811 or binasahan nyo sila ng karapatan? Your Honor, hindi po ako yung... Hindi naman, tanong muna. Sandali. Perimeter security ka, di ba? Yes, sir. Perimeter security ka, di ba? So Yes, sir. supposedly, nasa labas ka ng unit, di ba? Perimeter eh. O, Yes, di ba? sir. Okay. Since nandun ka, perimeter security, nakikita mo lahat. Okay. So, ano nauna? Pumasok kayo sa loob ng 1811 or binasahan sila ng kanilang karapatan? Sir, bali... Ano nauna lang? Ano nauna? Pumasok po, sir. Pumasok? Yes, sir. Pumasok na agad kayo Yes, sir. nang wala pang binabasang karapatan. Sir, pagpasok po namin, doon pa lang po binasahan sila, sir, ng ng karapatan, sir. Kaya nga, so, mali na yung protocol nyo. Pumasok kayo sa loob without reading yung karapatan sa kanila. Ano po, Your Honor? Kasi nasa loob po yung mga tao, Your Tanong Honor. na lang sa'yo, babaguhin ko. Yes, sir. Ilang beses binasa ang karapatan? Isang beses lang po, Your Ilang Honor. beses? Yes po. Sigurado ka? Yun lang po ang pagkakarikol ko po sa akin, Your Honor. Isang beses? Yes po. Saan binasa ang karapatan? Sa loob o sa labas? Sa loob po. Sa loob. Opo. Wala sa labas. Wala po sa hallway. Okay. You are under oath. Tandaan mo. Opo, Ah, okay. opo. Susunod. Demokrito. Saan binasa ang karapatan? Sa loob, sa labas? Ano na una? Pumasok kayo sa loob or yung pagbasa ng karapatan? Yung first question niyo po kung saan binasa, doon po sa may opisina na po. Doon sa opisina kung saan Sa may nakita niyo po. opisina. Apa, Sa may opisina, ha? Apa. Okay. So, ano na una? Yung binasa yung karapatan or yung pumasok sa Unit 1811? Nauna po yung pumasok, Your Honor. Nauna kayong pumasok. Pumasok na kayo sa loob, lahat. Apo, doon sa buong So, sa unit. nakapasok na kayo sa lahat, sa loob, bago binasahan ng karapatan. Tama? Yun ang Opo. sinasabi mo. Apo, Your Honor. Okay, ha? Lester, ano na una? Perimeter security lang po ako, Your Honor. Yes, correct. Perimeter security. So, hindi ka pumasok sa loob?
Hindi po, Your Honor. Hindi ka pumasok sa loob doon. Pumasok po ako doon after the operation, Your Honor. After operation. After operation ka. Yes, Your Honor. So hindi mo nakita yung pagbasa ng karapatan. No, Your Honor. Hindi mo nakita. Okay. Corpus. Dr. Your Honor, hindi ko po matandaan kasi nakapokus po ako sa security guard nung sa harapan. SWAT ka ba? SWAT? SWAT po, sir. Pumasok ka? Yes or no? Pumasok po, sir. Ano na una? Nung pumasok kayo o binasahan ng karapatan? Hindi ko siya matandaan, sir, kasi Tatanda ko sa'yo mamaya. Papakita ko. nakapokus po ako sa Sige. Hindi mo matandaan na pagdating nyo, paglabas nyo ng elevator, dumiretso na kayo sa loob ng 1811? May security guard po dun, sir, sa unit 18. Pagpasok po na Ano ako, sir. kayo makikita yun? Di siyempre, nandun na, pumabasahan kayo na Gibara. O di siyempre, pagpasok nyo ng 1811, dapat babasahan muna, di ba? Kakatok. O tapos, babasahan. Nangyari ba yun? Hindi ko siya ma-recall, sir, Pasok kasi na lang kayo sa loob. ang tasking namin dun, sir, security perimeter, secure yung mga huli, sir, saka yung mga... Major, magsalos. Ano na una? Good afternoon, Mr. Chair. Nauna po yung pagpasok sa unit bago po yung pagbasa ng search warrant. Anong role mo sa operation? I am the former chief substation of Tambo. I am the territorial police, Your Honor. So, hindi pa kayo dapat pumasok. Pumasok na kayo. I believe, Your Honor, the reason why is that the subject of the search warrant is firearms considered as armed and Ano dangerous. ko sure yun? That's why Paano we, sure? Hindi nyo nga nakuha yung Bushmaster eh. Nakuha nyo? Your Honor, during M16 nakuha nyo. Were you able to get the M16? I'm not the one. You were able to get the M16? Yes or no? No, Mr. Chair. No. I'm not the search and seizure. Hindi po. Kasi hindi nga kayo sigurado. Well, yun. Okay, ang tinatanong ko, pumasok ka right away from the elevator. Pumasok ka na agad sa kwarto. Yes or no? Yes, sa likod, Yes, sa likod po pumasok ng ka. SWAT, Mr. Chair. Pumasok ka. Yes, Mr. Correct. Chair. Yes, Mr. Di ba? Nauna, ang pagpasok kaysa basahan ng karapatan. Pagbasa po ng search warrant, Mr. Chair. Yes, oo nga. Nung kanila karapatan at nung search warrant. Nauna, Yes, yung Mr. pagpasok nyo. Yes, Mr. Chair. Okay, Major Kiana. Ano na una? Hello. Good morning, Mr. Chair. Ang nauna po, pumasok po muna kami bago namin binasahan ng mga karapatan, Mr. Chair. So would you admit na may mali kayong ginawa? Dahil inuna nyo pumasok. Di ba? At nung pumasok kayo doon, inayos nyo na lahat bago nyo binasahan ng karapatan. Is that the right presumption from this chairman? Your Honor, pag pumasok, nauna po yung pagpasok namin. Kasi Kaya nga, pagpasok nyo doon, sinicure po muna namin yung lugar, Your Honor. sinigure nyo, yun. Ilang minutes kayo nag-secure nung lugar? Hindi ko po masabi, Your Honor, kasi it's a operation, Your Honor. Ano mga sinecure nyo sa lugar? Yung mga huli po, Your Honor, kasi marami pong tao nung gabi na yon, Your Honor. Hindi mo sinecure yung pera? Your Honor? Hindi mo sinecure yung pera? Hindi, Your Honor. Hindi, sigurado ka. You're under oath. Lahat kayo na tinanong ko, under oath kayo. So hindi nyo sinecure. Wala kang sa pera, kumbaga parang okay lang yan. Okay? Your Honor, Habang nagbabasa si Gibara nung kanyang tinatawag na sa search warrant, nasaan ka? paikot-ikot ako, Your Honor, kasi tinacheck ko namin yung mga huli, Your Honor. Paikot-ikot ka? Yes, Your Honor. Okay. Sa pagkakatanda ko po. Paikot-ikot ka. Okay. Colonel Gibara, anong una mong ginawa? Pumasok na muna kayo o sinerve mo yung search warrant? Based on my briefing, Your Honor, based on my recollection, I designated the team na ma-secure muna yung to prevent yung we believe that they are armed and dangerous, Your Honor. That is why we secured first the area. Then right there and then, a matter of 2 minutes, I already read the search and the rights of the suspects, Your Honor. So, in other words, inayos nyo muna ang loob. At sa pag-ayos nyo ng loob, pumapasok na yung si Patrolman Acosta. Kasama po At siya, Your Honor. pasok niya sa pintuan, doon na tumigil ang body-worn camera. Is that correct? I have no personal knowledge regarding that, Your Honor. You have no personal knowledge because Yes. Major Quijana, siya nag-order kay Patrolman Acosta that patay na yung body-worn camera. As a matter of fact, members of this committee, I just wanted to present sa inyo yung mga senaryo na napagduktong-duktong natin in relation kung doon sa nangyari. An actual PWC and also the CCTV. Okay? So in other words, dito makikita natin na nagsisinungaling tong mga to.
And allow me to show some video that we were able to cut na mapagkumpara natin kung saan present ng body worn camera yung unang video that 12:30 papasok sila doon at biglang nakat and then suddenly, okay, nag-back to the future sila. Nung maayos na nilang lahat, saka sila inayos ni Colonel Guevara doon sa labas ng ng pintuan at doon niya binasa yung search warrant. Pakinggan natin. In other words, Mr. Chair, dalawang klase ng istorya na narito. Patay mo muna. Okay. Saan? Okay. Dalawang senaryo na andito sa atin. Pasensya na kayo, hindi ako marunong nito. Okay. Dalawang senaryo nandito. Sa kaliwa, yun yung nawawalang 27 minutes na kung saan doon pinatay ang body worn camera. At pumasok yung tunay na nangyari sitwasyon sa loob ng Unit 1811. Sa Unit 1811, nung pumasok yung 13 personalidad from the operation, dito inayos nyo pa. Lahat inayos ninyo. As a matter of fact, I can show the video exactly what transpired. Ito ang nag-transpired noong pinatay na ang body worn camera. Share mo to. Showing yung dalawa. BWC, from the moment na binuksan ni Patrolman Acosta, mamaya we'll be asking Acosta, from the moment na binuksan niya yon, hanggang makarating sila doon sa Unit 11, na kung saan dumiretso na sila hanggang sa loob, and then nakat yung BWC, and then the CCTV, siyang sumunod. So we will be trying to find out, no, kung anong ginawa nila in relation sa sinasabi nila, nakiklaim nila ngayon that pumasok muna sila bago binasahan. Okay, so ngayon, pakikita natin sa members of this committee what really happened. So 12:30, pumasok yung mga grupo. And this what happened inside. Sa 27 minutes na nawawala dahil pinatigil ang BWC, nakita natin kung sino. Ayan, si Magsalos. Ayan, si Corpus. Ayan, si Democrito. Ayan, si Guevara. Ayan, si Quijana. Ayan, si Pat Acosta. Andyan si Pio Ginto.
Sa loob kayo lahat. Na supposedly, dapat, binabasahan niyo muna. Ang ginawa niyo, nagpaikot-ikot na kayo sa lahat. Mr. Chairman, baka naghahanap ng budget. Naghahanap sila yung pera. Yung pera kagad yung target dito eh. The way they operated, hindi sila naghahanap ng mga armas, kundi yung bag, yung pera. That's what it is. Plain and simple, Mr. Chairman. I must agree, Congressman Tulfo. And as a matter of fact, dito natin patutunayan that ang sinasabi nila ngayon, sinesecure nila ang perimeter. And that's the reason why si Major Magsalos, ang sinasabi nila, nandito na sila sa loob, samantalang ang kanilang trabaho ay mag-secure lang ng perimeter. But they roam around. They roam around sa lahat. Pasok sa kwarto, pasok sa CR. And as a matter of fact, this is the best direction that I ever seen in my entire life. Being a former movie actor, ito na ang pinaka-worst na direction na nakita ko. Even the blocking, even the directing, hindi kayo papasa. Nag-ano ka dito eh. Di ba, Ra? Nag-Back to the Future ka. Nag-Michael J. Fox ka. Pagkatapos niyong pumasok sa loob, lumabas ka. Ito, binuksan nyo na yung BWC. Dito, binasahan mo na sila noong 12:59. 12:59, naayos nyo na sa lahat, lumabas ka, at binasahan mo nila ng kanilang search warrant. After na maayos nyo na sa loob.